sa ato mga traffic lights. Yes, I'm actually very happy this afternoon kay finally, despite the opposition sa majority members of the council, nagapuntay na chino nga prototype or para dry run. And this is not from the city funds but from national. Kay si Mayor Perimolio nakapangita og budget from the national. Hopefully mapubahan ang ato ang city budget para madugangan na ni another 68 traffic lights. Kay kanina good pagkakaroon, this is the sole intersection nga naay traffic lights. But this is a good thing po kay makapractice ang mga tao. However, mas wapo yun ang traffic light system kay interconnected man. Once it is interconnected, because there's a camera sensor, ma-detect niya how many vehicles. Although na siya sensor, pero ang sensor pagkakaroon nata lang daw sensor. But automatic ragyapon. And with AI, mas mais ang traffic flow, mas dili makaprevent ng congestion, traffic congestion, especially during peak hours. And especially sa katong mga accident-prone areas, mas ma-prevent na ang accident. Kay kapalo naman tanga wenta mo labang o dili, di ba? And especially with pedestrians, kada kanya kay incident na naagalitoy bata o mama nga nadasmagan kani adto. So, mo na nga, I don't want my children pohon nga ma-aksidente just because of reckless drivers. With traffic lights, na naman sila guide, so much better kaysa kay mag-insert tanay. I just hope nga ang atong mga kauban sa council will support this development. Kay mara magina as elected public officials ni take oath ta para protektahan ang atoang mga tao. And this is basically for the safety of our constituents in Dumaguete City. Wala na interval ani cons. On behalf sa atong barangay sa akong nagpasalamat labi na sa ato ang mayor na ni-initiate ining ato ang project sa traffic lights. Dugay na ning gihandom sa ato ang mga previous council. Pero may objection considering nga ang mga kadalanan sa una wa pa may setback narrow kaayo. So dalaygon kaayo ang igihimo karon ni ilabi ni Mayor Remonio na makasulbad gyud sa tuan traffic. Pasalamat po ta nga ang bantayan mo gipili niya. Timing pud kaayo karon nga there is amo ang barangay, there is always horrendous traffic congestion tungod sa St. Paul's ha. At gikan sa St. Paul's maabot gani sa Mormon Church ang atoan traffic. So karon kay naa may gintang or interval sa pila ka minutes or pila ka second masulbad ang congestion dito sa St. Paul's ano ni ana. So I hope nga sa atong konseho karon na may budget for traffic lights na maaprubahan dayon na aron ma-implementar dayon ni Perimolio o masulbad ang atoan traffic congestion, especially ang mga discipline sa ato ang mga riders karon ka kinahanglan gyud taong traffic. Kung atong obserbaron karon hapsay kaayo ang ato ang dalan. Dili pa man ma-perfect ni kay ang mga tao wala pa man mahibalog unsay green o unsay pula. So ngadto akong giimbitar ang ato ang mga katawan sa pag-ari sa bantayan aron ma-practice po nato og unsa gyud green go, unsaon paglikos wala, unsaon paglikos to oo, unsay pula, unsay green. Ingon ni ana. So iimbitar kamong tanan mga riders. Oo. Sa pagbisita diri sa bantayan. Pero kanang inig traffic dito, abot dito kuanang linya kinan. Abot man gyud sa kuan gyud sa Mormon Church So bisa mo karon wala na may interval man. Oo. Nga mo acquire og traffic lights all over the city. Labi na kayo kato mga napili nga mga location. Di nakita nato nga unang-una there's a big volume of vehicles that are crisscrossing aning mga intersection. Ikaduha pod base pod nakakita po ko sa record sa Dumaguete City Police Station based on the crime statistics nga kanang mga napili nga location ang usa sa gibasihan nganong gipili kini ang mga location nga butangan og kini ang traffic lights, the number of accidents that occur
in that in those intersections. Kay nakita nako ang comparison. I try to compare, we try to compare the number of traffic accidents per intersection from year 2022, 2023, 2024. It is really increasing. So if in case na naman yata traffic light, pwede na siyang ma-reduce kay the flow of the vehicles will be regulated and controlled. And then later on, basically ang usag yung importante niya na is maka-introduce kita og disiplina na karon sa ako ang mga commuters. So dako kani siya og tabang. Including the safety, no? Yeah, of course, that comes along with it. Appeal yun na ang safety. Kaya kung magdisiplina na ang tao sa paggamit sila ang sakyanan in crossing the streets, so kita na po na po ang safety for everyone. Ang nakita nila poster sa Sir, being the youth, sa yung response namin na natay ko? Malipayon jud kay Koron sir, no, because when I was still in the city council, I was one of the authors of this ordinance. So ang principal authors ani si Attorney Carissa Faye Tolentino Maxino and former city councilor Johnny Amores. So kita usap po ta sa ni in favor ani sir, no, ni tabang dito sir na ma-aprobahan na siya na ordinance because we acknowledge the traffic problem in our city, and this is one of the best solutions that we could address such problems. So malipayon kay ka sir kaniya pagsiga sa mga traffic lights, medyo marakog na emotional kamay because who would imagine na ingon ani na ka-progressive ang ato ang dakbayan sa Dumaguete. So congratulations to the leadership of Mayor Epe Remolio and of course to the local government unit of Dumaguete. Alright, what do you say about the budget still until now? Importante gyud no na maaprobahan na gyud ang atong budget sa dakbayan sa Dumaguete because ubay gyud ang mga pending na projects na kinahanglan paspasan o implementar karon 2025. I believe that time is really precious, so kinahanglan gyud kung ganahan gyud sila no mo man ang ibuhaton tukion gyud maayo ang budget. So that's why it's very important for them to conduct marathon sessions para makapangutan na sila sa ilang ganang ipangutana o matubag po ang kinahanglan matubag. Kumusta yung lakaw-lakaw ron? So far okay naman ang lakaw-lakaw no, maayo ang reception sa mga tao, wala gyapon sila nakalimot dato. So maayo gyapon dito ugot na suporta sa katawan sa Dumaguete para mapadayon pa gyud ang atong pagserbisyo ug paghatag og tingog sa kabatanunan sa atong lakbayan. Number one is ato yung i-review kung unsa ang mga wala pa na implemental na mga ordinansa sa atong syudad because that's one thing no na ato ang yung tutukan para dili magbalik-balik ang atong mga ipandek ko na ordinansa. But the very first ordinance that came into my mind is the upskilling kani sa capacity sa ato ang young workers because daghan kay mga fresh graduates ron na wala kay trabaho because ang in-demand na mga trabaho dili align sa ilang gi-graduate na profession. So that's why kinahanglan ta atong i-match ang skills sa atong mga kabatanunan sa mga in-demand karon ng mga trabaho. So, Kap, good afternoon. So, response siguro na natay traffic lights sa Dumaguete. Yeah, it's really a welcome development considering na actually naapo ko din sa Piapi. Dugay for the longest time diyan kita born and raised sa Barangay Piapi. Kabantutan na daghan kay mga aksidente diri sa Rubira Road or Lunay Island. So, ako kayo tabang gid para nako it's long overdue na gid ang Dumaguete na dapat taga intersection na ay traffic lights kay para orderly ang traffic dayon mahapsay gud na usas mga solusyon na nakita nako na ma-congest ang traffic diri sa Dumaguete nya. Ako gikan man ko sa Canada, nakikita nako kung unsa kay importante ang traffic lights. Then kini I was informed na although prototype siya katong gi-propose gid na traffic lights sa city, kato siya natoy mga CCTV cameras na in real time makita binato unsay mga paghitabo ba sa sitwasyon sa traffic diri if ever na mga aksidente ana napon maka-respond dayon ang atong police. At the same time kanang in real time kung may mga kanang mga paghitabo or mga towards incident makita mo dayon kung say na immediate action dayon ang atong mga kapulisan. So as I said dapat gyud na push na gyud na mahimo tanang mga intersection diri sa Dumaguete mabutangan kun nato og traffic lights kay the way I see it unay usas mga solusyon para ma-decongest ang traffic. Kabalo man tang atong mga dalan diri medyo dili kay inakalapad. So dako kay tabang ang traffic lights ko diri and nakita nato diri sa karon although ang mga tao ga-adjust pa pero
mara kana ato nang masabtan na pod kay once makuha na mahabit na o makuha na makasabot na sila di mula pa dapat sa pedestrian lane. So hinahinay, so dakong pasalamat ni Mayor Epe kay na-realize na gyud hinahinay na hopefully God willing na ma-install ko na to itong mga traffic lights na intended for Dumaguete. Thank you, kuya. Kumusta